Makakapanayan po natin, Senador Bongo ang nangunguna sa senatorial race ng eleksyon 2025. Magandang umaga po, Senador Go. Magandang umaga Ayun. po, Sir Igan, at magandang umaga po sa mga nakikinig nating mga kababayang Pilipino. From number 3 noong eleksyon 2019, number 1 po kayo ngayon 2025. Ano pong reaksyon nyo rito muna, Senador? Unang-una, assuming po na gano'n na po yung magiging resulta, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa ating mga kababayan sa inyong patuloy na suporta at tiwala sa akin. Hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. Magsiservisyo po ako sa inyo sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat po sa inyo lahat. God is good, God is fair. Pinagpapala po ang nagpapakumbaba. Tumatak po sa inyo yung malasakit at yung serbisyo nyo sa kalusugan. Pero ano pa ho ang ikangay magiging tutok nyo po sa panibagong mandato na ibinigay sa inyo ng mga Pilipino? Unang-una, aside from health, gusto ko ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Serbisyo medikal sa ating mga kababayan, and of course, edukasyon, sports, isang paraan po na ilayo natin ang ating mga kabataan sa illegal na droga o sa masasamang bisyo ay through sports. Education, importante po sa akin. Ito po ang puhunan natin sa pagkabata hanggang sa pagtanda. Dala-dala na natin ito. Nung panahon po ni former President Duterte, dyan po yung free education, free tertiary education napirmahan niya po ito. At gusto kong ma-expand ito para magkaroon po ng choices ang ating mga kabataan sa kanilang pag-aaral. At bilang chairman po ng Committee on Sports, isa rin po tayo sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports. Konektado po ang sports at education dito. Ito po yung eskwelahan sa New Clark City kung saan po pwede na mag-aral at the same time mag-training ang student-athletes. Pwedeng pagsasabayin, walang masasakripisyo. Nasa New Clark City po ito. Itong gusto kong maging lumawak pa by region, sa Mindanao or sa Visayas. And of course, itong food security, pagkain po, laman ng tiyan ng ating mga kababayan. Opo. At of course, ito rin pong health, babalikan ko lang po, Marami pa akong gustong tutukan sa health, itong PhilHealth po. Napaka-importante po nito. Pera ng taong bayan yan. PhilHealth po para sa health yan. Hindi po negosyo ang PhilHealth. Ang PhilHealth po ay insurance yan na merong masasandalan ng ating mga kababayan. Nagkaroon na po ako ng 13 hearings sa Senado bilang chairman ng health. Tututukan ko po itong PhilHealth para sa Pilipino. Yung reforma sa PhilHealth. Opo. Okay. Kumpara noong 2019, ito na ba ang pinakamahirap na kampanya mo ngayon 2025, Senador? Opo, napakalayo po ng diferensya. Iba po yung kampanya noon 2019, nasa administrasyon ka with the endorsing power po ni former President Duterte at that time. He was the president. Iba po yung nasa administration ka. Ngayon, kayod, talagang sariling kayod po kami. Tinanggalan nga nila kami ng endorser noong March 11. So, yung partido namin nahirapan rin po kami, kanya-kanya kami ni Senator Bato na sumuporta sa partido, itong mga motorcade namin, mga rallies. So it was an uphill climb po bilang isang kandidato. At ako po ay napakahalaga sa akin itong midterm na to kasi ito po yung performance rating po namin. Performance rating namin ito kung kami po ay nagtrabaho bilang senador. Kumbaga, sinumiti po namin sa taong bayan ito na hindi namin alam kung sino yung mag-a-assess sa amin. Dahil buong sambayanan po mag-a-assess. Kung nagtrabaho kami sa nakaraang 6 na taon. Nung nalaman ko ganun po ang resulta, maraming salamat po. Napakasaya ko po na husgahan nyo na nagtrabaho po ako. Performance rating namin yon. At ako naman po ay nagtrabaho sa nakaraang 6 na taon. Kahit sang sulok ng Pilipinas, pinupuntahan ko yan mula Apari hanggang Ulo. Sunog, baha, lindol, putok ng bulkan. Gusto kong ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Dapat tayo lumapit sa kanila. Salamat po sa inyong tiwala. May tanong po aming kasama si Susan Enriquez. Susan.
Senator Go, yung iba po niyong kalyado hindi nakapasok sa Magic 12. Magiging hamon ba sa inyong tungkulin niyo kung konti lang kayo magkakampi sa Senado? Ah, maging hamon, pero sa tingin ko naman, sanay naman po kami dyan. Nung nakaraan, ganong numero rin po, no? Apat kaming PDP. Iba naman po sa Senado, may kanya-kanyang pag-iisip, may kanya-kanyang mga desisyon po doon sa Senado. At ako naman po, I can work with anybody, basta sa kapakanan ng kababayan natin. Mga batas na susulong, na makakatulong, mga pro-poor programs, sumusuporta po ako dyan. Basta makikinabang po ang taong bayan. Apo. At Senador, paano po paghahandaan yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang isang kaalyado po ng mga Duterte at bilang Senator Judge? Una by June 2, in fact, during the break, sinukatan na nga kami ng hindi ko pa nakikita, no? Robe, yung robe, parang robe. Opo. So sinukatan na po kami during the break, sa kalagitnaan ng kampanya. By June 2, magko-convene na po yung impeachment court, no. At ako naman po, first time ko po ito sa impeachment court. Ebidensya po. Ebidensya importante rito. Kung wala namang ebidensya, bakit pa tatagal, no? Importante muna rito yung kung may ebidensya ba. So, ayoko na pong magbigay ng komento. Ayoko pong maging impartial dito sa magiging pagdidinig po. Okay. Maraming salamat po, Senador Bongo, at good luck po sa inyo. Ako pong dapat magpasalamat sa mga kababayan natin. Maraming salamat po sa suporta at tiwala. Maraming salamat po. Magandang umaga po, Senador Bongo. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.